Good morning sa mga kauturan naton nga nagalantaw diri sa aton, dira sa Christian Fellowship Bible Church of Himamaylan. Nagapasalamat kita sa Ginoo sining opportunity nga makawali sa inyo tunga no. Although nga video recording lang ini pero at least I have this opportunity sa gihapon nga makapakigbuylog sa aton nga church anniversary. 31 years nga nangin matuto ang Ginoo sa aton diri sa Christian Fellowship Bible Church of Himamaylan. Pasensyahan nyo ko mga utod nga hindi ko nangin kaupod ninyo in person sa sinigid nga aga tungod kay we decided ni Ma'am Helen nga i-isolate anay amon kaugalingon kay tungod sang contact tracing nga ginahimo subong si Pastor Agudo sang Sabado ginswab na mga alas 8. Hopefully mangin negative ang iyang result. Buligan nyo kami pangamuyo mga utod sa sina. Kay si Pastor Agudo may contact sa kay Pastor Kanyabati nga nangin positive si Pastor Kanyabati but now he is recovering, salamat sa Ginoo. Ang ginhatag sa akon nga tema is moving on to a selfless service. Kagamo na nga aton nga pamalandungan sa sini nga aga, magapangamuyo kita anay no sa aton nga pagsugod, sa aton nga pagpamalandong. Let us pray. Father in heaven, thank you Lord sang kaygayunan nga kami makapamalandong sa imo pulong. Salamat gidamay nga in spite of limitations ang imo pulong ya hindi malimitahan, hindi ma-restrict kundi nga sa gihapon nagapadayon, unstoppable nga makawali kami sa imo pulong sa bisan ano nga pamaagi. Kag kabay pa nga ikaw gid magahatag sang langit nun nga kaalam sa amon nga maintindihan ini agod nga sa amon nga pagselebrar sining 31 years of your faithfulness sa sining amon nga iglesia. May ara breakthrough, may changes nga matabo sa amon nga kabuhi nga Kristohanon. Amay kabay pa nga ang balaan nga espiritu amo gid magapanghikot sa tagsa kag isa. Amoy ning akon pangamuyo in Jesus name. Amen. Matthew chapter 20 verse 28. Diri kita magabalay sa aton nga pagpamalandong sa sini nga aga, sa sini nga bersikulo. Matthew chapter 20 verse 28. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Ang background sang sini nga verse nga ginhambal ni Jesus Christ, amo nga ang nanay ni John kag ni James nagpalapit sa kay Jesus kag nag-ayo nga kung pwede sa tion nga patukod na si Jesus Christ sang iyang kingdom, ang iyang duwa ka anak mapungko sa wala kag sa tuo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ nagsiling nga hindi na iya pwede. Ang amay ko sina iya ang ma-decide kung sino ang mapungko sa akon wala kag sa akon nga tuo. Pero siling niya kung gusto ka mo mangin great, kinanglan ka mo mag-alagad. Kung gusto ka mo mangin chief ibabaw sa tanan, kinanglan ka mo mangin ulipon. Dayon nagsugpon siya sa verse 28 niya kay bisan gani ang anak sang tao nagkari hindi para alagaran kundi para mag-alagad kag maghalad sa iya kabuhi bilang pagtubos sa kadam-an. Makita naton dire ang selfless service, no? Makita naton dire kung paano ginatudlo ni Jesus Christ sa iya mga disciples nga kinahanglan mangin selfless ang ila nga pag-alagad. They should not serve because of may ginahulat sila nga pulungkuan didto sa kaharian sang Dios. Ari kita subong sa kalibutan, incredibly selfish, self-centered, self-gratifying, self-promoting nga klase sang kultura ang aton tindugan subong. Kabuhi naton bisan pa makita naton sa mga Facebook accounts sang kadam-an, no? Puro lang tanan self, kaugalingon. Aton lang permi kaugalingon. It seems like everyone in today's culture gusto mangin isa ka ginatawag ni nga termino sa basketball, nabatian ko ni sa basketball mo, no? Si James ginatawag nila GOAT, the GOAT. Abi ko gani kung ano na ang GOAT. Gali kay gi-search ko, ang GOAT gali is
greatest of all time. Abi kong go tungod kay may bungot si LeBron James bala nga perti kadamol no. Gali kay greatest of all time. Amo nang buot silingon. Madamo sang tao nga gusto mangin greatest of all time. Abi naton ang kalibutan nagatiyog na lang sa aton. It's all about me. Amo nang aton kabuhi. Akon kabudlayan, akon kabuhi, akon kinamatarong, no? Kaya mo na subong damo-damo gid sang nagaduso sang mga kinamatarong gid bala permi, no? Rights, mga human rights naton, amo ginapermi ngaton nga ginahimo. Well, because naturally speaking, ang tao selfish gid man niya. Kag wala gid sang tao nga mangita sa Dios kung pasugtan lang sa Dios, di bala? Oh? Wala sang tao nga mangita sa Dios kag wala sang tao nga willing mag-alagad sa Dios kung pasugtan lang niya sa Dios. Di mayara gani isa pagidya ka commercial nga gina-emphasize ang ginatawag bala nga my hair, my say. Ano gani na nalipat ko sang ina nga commercial. And then may another slogan nga ginagamit sa madamo nga mga countries nga amo ni nga slogan no, my body, my choice. Muna sa no, quote in quote, my body, my choice. Ano ni siya buot silingon? Naga-promote ini sang abortion. Nga pag gusto lang sila kung anong himuon nila sila lawas, bisan pakwaon nila ang bata sa lawas nila, kay ti ila man iya lawas. Amo na, no? Ti amo ning nagakalatabo sa aton nga panahon subong. Bisan pagani sa aton nga pag-alagad kung tis-a mo maning nagakatabo. Nagaalagad kita not for the sake of serving, pero nagaalagad ang iban sa aton para nga makita sa spotlight. Madamo sa mga nagaalagad para makita sa spotlight. Jutay lang gid ang mga nagaalagad behind the scene. Mas gusto ni Kristo Hesus ang pag-alagad nga behind the scene. Selfless nga klase pag-alagad. Wala balaya nagahandom nga i-recognize, wala nagahandom nga palakpakan sang tawo. Wala nagahandom nga dapat dayawon gid siya sang tawo. May isa ako ka amigo nga pastor nanugid sa akon nga may ara siya kuno sang member nga naghalin sa ila simbahan tungod kay siling niya sang member nya didto sa piyak nga simbahan niya ginadayaw-dayaw gid kuto nila no? Anong buot silingon niya? Nagaalagad sa sina nga simbahan kay para dayawon. Is selfish nga klase batasan. And I have also a pastor friend nga ang bilog nga panimalay nga naghalin man sa iya nga ginapastoran. Nga man kay hindi nila makontrol ang pastor. Gusto nila ipakita sa pastor kag nagsiling pagid siya nya kung wala kami wala man may mahimo ang simbahan. Amo na no? Halong kita sina nga mga statement, halong kita sina nga mga butang nga nagasulod sa aton utok kay ginagamit na sang yawa para nga buangon kita. To think nga kung wala kita, wala gid sing may mahimo ang simbahan. Hindi inaamo. Bisan wala ka, bisan wala ko, ang simbahan padayon nga magatindog kung simbahan ina sang Ginoo. Dapat nato na patinan mga utod. Ang Ginoo may gamiton ginaya. Amo na ang gahom sang Ginoo te sinog kita be. Salamat kita gani nga ginagamit lang kita sang Ginoo. Amo pa nato ni ambal no. Di kalain nga mga klase sang komento sa mga Kristohanon. Ti kita nga mga Kristohanon, we should move on from casual service to a selfless service. Kinahanglan mag-move on kita. Halin sa pag-alagad nga kung may tion ka lang, tawag sini sa nga isa ka ginbasa ko, spare time service. Kung may tion ka, amo pag-alagad mo. Inablang kung wala ka na ubrati, maalagad ka na sa Ginoo. Ati kung may time na ko, pastor, amo na pag-alagad ko sa Ginoo. Sangyang people ka, masiling ka, pastor, sako pa ko sa eskwelahan, kung makagraduate ko, malagad na ko sa Ginoo. Kay nakagraduate, nakakuha din ubra, baw pastor, pasensya gid sako gid kay may ubra nako. Kung mag-retire bo layo pa no. Kung mag-retire ko, maalagad na ko totally sa Ginoo. Karon kay nag-retire, nagmasakit. Pastor, hindi na gid ko kabangon. Gusto ko gid tani mag-alagad galing kay hindi na ko kabangon, di na ko kahimo nga mag-alagad sa Ginoo. Tiyan mo na no. Kabalo ka mo ang ginatawag nga selfless service. Wala nagapinsar sang kaugalingon
kundi nagapinsar kung paano himayaon ang Ginoo. Amo nang selfless nga service. Nagahatag sang sacrifices for the sake of the Lord. Amo nang tudtuod nga selfless service. Nagailis ang priority from me to his and them. Halin sa thinking ako, pakadto sa thinking nga siya, kag sila. Amo na, ang Ginoo, kag ang iban. Insakto gid ang ginambal ni Jesus Christ, nga nagasiling siya, amo ning pinakadako nga kasuguan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. Dayon nagsiling pagit siya, love your neighbor as yourself. Ang yourself, ara na sa ulihigan eh. Di ba? Ang neighbor, ikadua. Ang una, ang Ginoo gid. Amo na ang pattern sang Ginoo nga gusto nato, ang gusto sang Dios sundo naton. Anong resulta? Sini joy. Kung si Jesus una, others ang sunod, ulihi ikaw, joy ang resulta. Jesus, others, you. Joy. Acronym. Nan. Tutuod ginayang resulta. Unahang Ginoo, kagang iban, kayang imo kaw galingon, Ginoo nang bahala sina. Ginoo na magabalik sa imo sina. Sa sininga aga, lantaw naton ang tatlo kabutang in order for us to move on to a selfless service. Number 1 is exemplary man of selfless service. Kinanglan, bilang isa ka Kristohanon, we have to be exemplary. But before that, lantaw naton anay ang aton nga example, ang aton model. Exemplary man. Sino ning exemplary man dire? It is the Lord Jesus Christ. Kung basahon ta ang Matthew chapter 20 verse 28, makita naton nga ginhimo nga example ni Jesus ang iya kaugalingon. Siling niya dire sa verse 28, nya just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Amo nang siling ni Jesus Christ. Sino yung example? The Son of Man. Sino ning Son of Man? Siya. Siya ini ang ginatawag nga Son of Man, mga utod. Jesus Christ made himself an example sa pag-alagad. Di ba? Kung may model pa kita nga sundon sa pag-alagad nga wala nagabali sang kaugalingon, wala na sang liwan kundi si Ginoong Hesus ina. Siya lamang ang Dios nga nagpakatawo. Imagine, alin sa iya bala nga kuan bla sa iya nga pagkari sa sini nga kalibutan. Dios nga nagpakatawo. Imagine that. And then he washed the disciples' feet. Grabe no? Ginpasugtan niya ang mga kaparian nga insultuhon siya. Ginalaw yang mga soldado nga kastiguhon siya. Ginalaw ya si Barabas nga ma-set free. Di ba? May kinamatarong to siya tani iya nga siya ang ihilwayon kay wala siya sala mo. Pero naghipos lang siya kag ginalaw ya nga si Barabas ma-set free. He never complained about the will of the Father. Wa gid siya nagreklamo. Siya ang tag-iya sang tanan, gasunod ang balud kag hangin sa iya, pero wala siya sang tarong nga tululugan. Wala siya sang balay. Ang iya service hinulaman, asno, hinulaman. Ang ila ginatipunan permi during sa last supper nila, hindi maganito iya balay. Grabe ka selfless ang aton Ginoo sa pag-alagad. Himuon ta siya nga pattern sa aton nga pag-alagad sa sini nga kalibutan. Mga utod sa Ginoo, dumdumon naton kung paano si Kristo nag-alagad. Grabe nga sacrifices ang ginimo ni Kristo para sa imo kag sa akon. Ang buot silingon sa pagiging selfless sa aton pag-alagad, amo nga maghatagid kita sang damo nga sacrifices para lang sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Later, sang nagabot ang Holy Spirit sa mga disciples, anong tabo sila? Nangin selfless man sila sa pag-alagad. Wala nila ginbali kung anong matabo sa ila. Bahala na kung anong matabo sa ila, basta matuman lang nilang sugo sang Ginoo sa ila. Mapalapta lang ang gospel. Iban sa ila ginpanitan buhi, iban sa ila ginpakaon sa liyon, iban sa ila ginpugutan ulo, o iban sa ila ginhimo nga human torch. Pero wala na nila ginbali
makapangalagad lang sila sa Ginoo. Matuman lang nila kung anong ginsugo sa Dios sa ila. Para makamove on kita sa pag-alagad sa Ginoo nga wala nagabali sang aton kaugalingon, himuon ta nga pattern kung paano ang pag-alagad ni Ginoong Hesus kag sang iya mga disciples, kag sa mga early Christians. Oh, sa Hebrews chapter 11 basahon mo na, Hall of Famer sang pagtuo. Grabe nga pag-antos sang mga patriarchs and then mga early Christians man. Basaha ba lang Hebrews chapter 11 hasta gid matapos sa verse 40. Kay grabe nga pag-antos ang ila ginagyan. Wala nila mabaton ang promisa sa Dios, and yet they gained approval sa Ginoo. Oh, they were selflessly serving the Lord hasta sa katapusan sang ila kabuhi. Tiyan mo ng mga pattern, mga exemplary persons nga dapat naton sundon sa aton nga kabuhi. Kag kita man, kung sundon ta na, it will be an inspiration for us nga magsunod ang next nga generation nga makita man nila sa aton nga ang aton pag-alagad sa Ginoo very selfless man, hindi selfish. Makita nila kay kita ginahimo nila nga pattern sa pag-alagad man nila, kag makasiling sila mangin parehas man kuna sa iya kung paano siya mag-alagad. Iban nga Kristohanon imbis exemplary ang ila nga pag-alagad sa Ginoo kag selfless service, ang kalain kay sila paya ang nangin rason para mahuy-an ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amo na nga madamo sang nagatamay sa ngalan sang Ginoo tungod hindi man maayo ang ginapakita sa mga Kristohanon sa iban, especially sa mga unbelievers. Madamo sa mga tao nga nagatamay sa ngalan ni Kristo kay ang batasan sa mga Kristohanon hindi maayo. Ano nga example ang ipakita naton? Hindi naton mapakita ang Christ-likeness sa ila. So, wala tsansa. We will not be an example of selfless service sa ila. Kung kisa nga aton Facebook account, amo pang ginagamit naton para nga ipalapta ang tananta nga reklamo, disgusto, tananta nga pagpangaway, aram kita sa aton Facebook account. Bilang isa ka Kristohanon, bagay gid man bala na nga ang imo nga Facebook account pun-an mo sang tanan nga mga negatibo nga bagay nga makita sa mga unbeliever, nga makita ka nga reklamador ka, palaaway ka, amo na bala no, hindi na manami mga utod. Okay? Tanan mo nga mga kalain sang buot, pautwas mo sa Facebook. Abi prangkaha ang tawo nga ginapautwasan, hindi kay may mang igo-igo kada kun sino. Prangkaha bla. Confront that person kung may kalain ka sang buot sa iya. Ano gid be ang makuha mo kung ibutang mo sa Facebook? Anong comment dira masiling sino na haw? Amo na mga comments ng iba no. Sino na haw kay birahon ta. Dibla? May maayo ka nga mabasahan nga comment. Laka lang gid, pililion lang gid ang maayo nga mabasahan mo nga comment sa mga post bala nga mga hindi maayo nga mga post. Mga utod sa Ginoo, kinahanglan gamiton taton kaugalingon bilang ihimplo. Kung paano si Kristo nag-alagad selflessly, gamiton ta kaugalingon ta bilang ihimplo sa iban. Agod nga sila man mag-alagad selflessly. Lantawon ta si Kristo iya kabuhi kung paano siya nag-alagad, sundon ta kag mangin ihimplo ta sa nagasunod sa aton kung paano man kita mag-alagad sa Ginoo. Tanami kung tanan nga Kristohanon maintindihan ini. Tanan nga Kristohanon Christ-like baw madamo. Ako gapatigid ko nga madamo sa mga unbelievers nga mapalapit sa Ginoo. Sabay pa no, nga mangin ihimplo kita sa aton nga mga friends, sa aton co-workers, sa aton family. Dumdumon ta nga kita ang Bible nga ginabasa sang iban nga tawo, dumdumon ta na. Hindi na sila magpati sa aton ginambal, tulukon na nila anay ang aton nga pagginawi, no? Kung sundon ta lang ang aton exemplary man of selfless service, Jesus Christ, kag tumanon ta siya, baguhon gid kita sang Ginoo kag may breakthrough nga matabo sa aton nga pag-alagad. Tulukon ta si Jesus sa aton nga pag-alagad. Kag mangin tululukon kita sang iban sa ilaman nga pag-alagad. Kadua, the expectant mindset
in selfless service. Bilang isa ka Kristohanon nga nagaalagad selflessly, may ara kagid ibutang sa imo panguna-una. May ekspektaron kagid. Gusto ko i-start ang ini nga punto with an illustration na tabo ni diri sa aton nga simbahan. It was a long time ago, daw young people pa ko sa Tubla. May family nga paagi sa Bible study kag I believe youth hour. Nalipat na gid ko kung paano sila na matamat palapit simbahan. Nagsimba sila. Kag sa bugay sang Ginoo tanan sila nakasimba during that time. Sang young people ako. Kami nga mga young people naga-schedule gimo sang Bible study sa ila balay, kakadto-kadto kami didto. Dayon later on nag-abot ang masakit sa ila, nakabatsyag sila sang kapigaduhon, daw naglain ang sistema sang ilang pangabuhi, kag naguntat sila simba. I don't know kung nagbalik sila sa iban nga simbahan way nako kabalo. Pero hindi ko malimtan ang ginsiling sang Iloy, sang rason sang ginikanan. Nya anay sang nagsugod na kami simba sa Baptist, nag-amo na ni amon pangabuhi dason. Di kalain nga kuminto, as if they don't expect nga mag-amo tong ila kabuhi kay nag-alagad sila sa Ginoo. Now, abi nila ang pag-alagad mahapos kag kung magmatutom kag matawhay, matutom ka mangin matawhay ang kabuhi mo. Pero hindi amo sina ang pag-alagad sa Ginoo. Di bala? Kinahanglan nga liwaton ta aton mindset sa pag-alagad. So ano ang aton ekspektaron kung nag-aalagad kita sa Ginoo? Balikan ta ang Matthew chapter 20 verse 28. Siling niya, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Anong buot silingon sini? Si Jesus Christ, naga-ekspektar na ya kung ano ang matabo sa iya. Nya, to minister, number 1, mag-alagad sa iban, and to give His life a ransom for many. Ga-ekspektar na si Jesus Christ that this will happen to me, and I will not be surprised. Ini nga family nga gin-illustrar naton, they were caught by surprise because they don't have that expectant mindset sa ila kaugalingon. Anong mga bagay nga dapat naton ekspektaron sa aton pag-alagad sa Ginoo? Number 1, we will suffer hardships. Dumdumon gid nato na sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, si San Pablo nag-remind sa kay Timothy na hanungod sang mga bagay nga iya pag-atubangon. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Siling diri, indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer what? Persecution. Mag-aagi sa paghingabot. Sa imo nga pagsugod sa pag-alagad, bago ka pa lang nga Kristohanon, maagi ka gid sa paghingabot. Ibuli ka sang imo tupad balay, oy pastor, yamuaton ka pa, makasala ka, pastor ka, gaamo ka na. Amo na bla? Ano pagid sa imo sulod pa ni malay mismo? Kada sala mo, ang itulod sa imo ay nagsimba-simba pa kamo, pagpuli nyo, maamo lamang kamugli sini. May pa mauntat kamo. Amo na. Damo sa mga pagtilaw. May mga hardships. Tilain niya nga hardship ang ginagyan ni San Pablo kung tulukon ta San Pablo. Ano ba lang naagyan nga hardship ni San Pablo? Tiribli kaayo, kapila siya ginbunal, o gikagat siya sang manog, ginkastigo, hasta nga daw mapatay. Ano pagid? Nalunod sa barko. Grabe nga. Experiences. May mga sleepless nights. Siguro, kung lantawon mo si Pablo, kag kung buhi pa sa subong, grabe guro nga scars ang ara sa iyang lawas. May masakit pagid siya. Gintagaan sang Ginoo masakit. Kag wala pagid ginkuha sang Ginoo, kapilayan na gipangamuyuan, wala gikuha sang Ginoo. Muna nga si San Pablo nag-remind gid kay Timoteo nga Timothy suffer hardship as a good soldier of Jesus Christ. 2 Timothy chapter 2 verse 3. Nya mag-aagi ka sa kabudlayan. Mag-aantos ka.
bilang isa ka maayo nga soldado ni Kristo Jesus. Oh. May pag-antos gid. We have to expect sang ginatawag nga pag-antos. Kag kung balikon naton ang Hebrews chapter 11, ang heroes of faith dira, grabe nga struggles kag trials ang ila nga nakuha. Pero ginkomend sila gihapon sang Ginoo. Pero kasubo lang bala kay kung lang tawo nimo kag kung ikaw kuan sini magtulok masiling ka grabe nga mo gali ni indi gali basta-basta alagad sa Ginoo. Basahon ko ang pipila lang ka mga butang diri sa chapter 11. Basahon ko diri lang ko mabasa sa verse 32 para hindi ta mausik sa tion hasta sa verse 39. Siling diri, "And what more shall I say? For time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets, who by faith conquered kingdoms, performed acts of righteousness, obtained promises, shut the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, from weakness were made strong, became mighty in war, put foreign armies to flight." Grabe no, mga inagyan nila pero nangin mandadaog sila. "Women received back their dead by resurrection, and others were tortured." Others were tortured, not accepting the release, so that they might obtain a better resurrection. Others experienced mockings and scourgings, yes, also chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were put to death with a sword, they were about in sheepskins, in goatskins, being destitute, afflicted, ill-treated, men of whom the world was not worthy, wandering in deserts and mountains and caves and holes in the ground. And all this, verse 39, having gained approval through their faith, did not receive what was promised. Kita naton dire, mga utod, nga ini sila nga mga matutom nga mga Kristohanon kag mga saints before sa kay Jesus Christ, grabe ang pag-antos nga ginagyan. They suffered hardships. Ano yang i-expectaron ta? Do we expect less? No. Bilang Kristohanon kag kung seryoso kita sa aton pag-alagad sa Ginoo, we have to expect nga we will suffer hardships. Kag kabalo ko iban sa inyo nag-agi na sina. May mga hardships na nga nag-agi sa inyo kabuhi. May mga hardships na tungod kay nag-aalagad kamo sa Ginoo. Tungod kay nagasunod kamo sa Dios. Sometimes the government will be against the church. Kag mangita pa maagi para iipton ang iglesia. Sometimes other people mangita sa pamaagi para nga himuon ka nga malain sa panulok sang iban. Di ba? Bisan gani mo coworker, bisan gani mga friends nimo kung kisa sa eskwelahan, sa kundiin nga lugar, may mga hardship basta magsugod ka na gani nga mag-surrender sa Ginoo sa imo kabuhi kag mag-alagad fully sa iya. Preparar mo na imo kaugalingon. Di ko gid malipatan siling ni Pastor Clyde sang una. Sang gaawa na kami didto sa Malusay. Pasensya ka na kamo kay gamiton ko sa Pastor Clyde ihimplo. Pero hindi man ni malain nga implo mayo ni nga implo ya. Nyanel, preparar taton kaugalingon. Kaya nga aton ministry sa Wana diri sa Malusay nagauswag. Kabalo ko mangita gid pamaging yawa para nga perdihon kita. Muna. Oh? Tuod gid man. Kagti amo nang ginbilin ko gid sa akon panguna-una sa akon pag-alagad nga kinahanglan dapat ko ipreparar permi akon kaugalingon because there will be times nga kung nagaamat-amat uswag ang buluhaton ang yawa mangita pa maagi para nga inatap naon. Oh? Kaya hindi gustong yawa nga mag-progress ang buluhaton sang Ginoo eh. Hindi niya gustong yawa. Hindi gusto ang yawa nga surrender mo imo kabuhi sa Dios. Hindi niya gustong yawa. Mangitan siya pa maagi para mapauntat ya ka. Kaya mo na nga kinanglan, we have to expect that we will suffer hardships sa sini nga kalibutan kung seryoso kita sa aton pag-alagad sa Ginoo.
Isa ka bagay nga hindi man naton kalimtan, mga utod, hindi lang kita mag-expectar nga dira lang na limit, no, nga hardships lang tanan. Sa piyak nga bahin, we will have sufficient grace. Oh? Number 1, we will suffer hardships. Number 2, we will receive sufficient grace. Ang bugay sa Dios aton gid mabatunan. We have to expect the grace of God sa kabuhi ta. Ako gapati nga kung hindi tungod sang bugay sa Dios, hindi kagid katapos sang imo pag-alagad sa Ginoo. Matalikod kagid sa Dios. Pareho sang ginhimo sang family nga gin-example naton. Nagtalikod sila sa Ginoo. Because ang bugay sa Dios wala sa ila kasubo lang galing kay wala sa ila, wala nila na experience. Na-experience nila pero wala nila na recognize bla. Tiyan mo na, we need to recognize the grace of God nga mo ning naga-operate sa aton nga kabuhi. Kaya ang Ginoo hindi man magpabaya siya mga kanakan. Kag hindi man mag-allow ang Ginoo sang temptation nga hindi naton masarangan, di ba? 1 Corinthians 10:13. Basahon naton ang pulong sang Ginoo. 1 Corinthians 10:13. Kanami sini nga verse pero may kunig na basa. Every time may mga problems nga gaabot sa mga members, may mga ayo advice sa akon nga mga miyembro. Isa ni sa mga nanamian ko gid nga bersikulo ginakaptan ko gid. Siling niya sa 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you, but such as is common to men. And God is faithful kanami, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Wow. But with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Kanami gid yan, Ang faithfulness sang Ginoo amo na ang magabulig sa aton nga bakbakan kita sang bugay sang Dios agod nga kung anuman nga hardships ang maabot sa aton hindi kita maano. Basta makapyut kaptan ta lang huptan sing maayo, pangayo kita bulig sa Ginoo sa bugay sang Dios. Palapit kita permi sa Dios. Sufficiente gid ang bugay sang Dios sa aton. Si Pablo siling kapilasan nga muyo nga kuwaon niya masakit. Pero siling sang Ginoo, my grace is sufficient for you. San-o abot ang kusog sang Ginoo kung luya-luya na gid kita. Kay kung kisa akong kusog patat kag mabaskog pa ta masiling ta ati kaya ko pa ni Lord. Bay ilang ko diya. Kaya ko niya. Pero kung luya na kita kag daw wala na kita may ikasarang, dira na nga mangin makusog na kita kay ang bugay sang Dios mabakbak na sa aton. Maalay-ay sa aton. Kanami gid yan, Halin sa kaluwasan hasta sa adlaw-adlaw ta nga pagpangabuhi kag pag-alagad sa Ginoo, hindi naton pwede masiparar ang bugay sang aton Ginoo sa aton kabuhi. Ekspektaron tagid nga kung selflessly mag-alagad kita, ang bugay amo ang mag-aalay-ay. Nami, Ang bugay amo ang mag-aalay-ay. Ekspektaron ta nga may sufferings, but we will also expect the sufficient grace of the Lord Jesus Christ sa aton. Number 3, the excellent motivation in selfless service. Nag-post ako sa isa o duwa ka Facebook groups asking, why do you serve God? Damo-damo sabat, hasta subong damo-damo pagani may nagabutang sing ila comments. And I thank them kay dako ini nga bulig sa akon to know nga ang isa ka Kristiano nag-aalagad sa Ginoo. And I don't know kung ikaw may ara ka kaugalingon nga rason why do you serve God nga nag-aalagad ka sa Ginoo. Here are some reasons kung nga nag-aalagad sa Ginoo ang mga Kristohanon. Ini sila mga nakita ko lang ni sa akon nga gin-post nga survey. Una-una, duty. Nga nag-aalagad, duty. It is duty. It is a command. Amuning siling pagid sing isa. He deserves our service. Dayon may Tagalog pagid to. Suklian ang kabutihan ng Panginoon. Because He blessed us. Ari pagid, He saved us. We are saved to serve. Muna ang mga rason,
because it is an honor, privilege, and very rewarding. Mo pagid na. Because there is a reward when we go to heaven. Mo pagid na, no? Ang mga rason. Kadamo sang sabat sa akon nga survey, pero isa lang nga sabat ang to me very excellent nga sabat. Ano ni? Because of love. Amo ning sabat sang isa ka nag-comment dito. Kag ako I completely agree with this. Although nga nami ang mga rason sang iban, but this one is excellent. Oh? Amo ni ang magamotivate dapat sa aton nga mag-alagad kita sa Ginoo selflessly. Ginhigugma kita sa Dios, ginahigugma ta siya. Ang pag-alagad will be an outflow of our love for the Lord. Amo na dapat ang aton pag-alagad. It is an outflow sang aton paghigugma sa Ginoo. Nga aga-alagad ka, kay ginahigugma mo ang Dios. Kag ang imo nga pag-alagad, resulta sang imo gugma. It is a love in action. Hindi ko gid malipatan ang ginsiling ni Pastor Clyde sa lecture niya diri sa District 4 sang tion nga invite ko siya nga mag-lecture. It was, I think that was 2016 kung hindi ko magsala. Nag-lecture siya. Sa iya lecture may tatlo to siya ka punto nga letter O tanan. Obligation, option, and opportunity. Ini sila gihula-hulamon ko anay Pastor Clyde. Obligation, kung ang imo pag-alagad sa Ginoo nga agalagad ka tungod kay obligasyon mo, duty or ginsugo ka lang. Kay tungod nga ginluwas ka sa Dios maalagad ka gid kay obligasyon mo na magalagad. Dasig ka na kapuyon kag dasig ka matakan, dasig ka mag-give up. Pero kung mangin option, way ka na iban nga option, amo na lang gid pag-alagad. Pigaw imo ulo, eskwela ka na lang sa Bible school muna. O kung wala ka gid may makita ubraan ay mabulig ka na sa simbahan, option na lang. Damo subong sa mga young people nga wala ubra nga gabulig sa simbahan. Pastor wala man ko ubra mabulig ko na simbahan. Paano kung may ubra ka na? Can you sacrificially help the church sa gihapon? Option. Kung option, kung may iban ka na nga option, mahalin ka na sa pag-alagad. Bla mo na. Now, ang opportunity. Ang opportunity, amo ini siyang manami nga butang kung kabigon mong pag-alagad, isa ka opportunity. Kaya nga man, kung opportunity ang pag-alagad, bisan ano pa matabo, you will grab this opportunity nga mag-alagad sa Ginoo. May ma-offer sa imo ubra. Yes, maubra ka, pero sa gihapon at the same time, you have that opportunity kag pribilehiyo nga padayon kaya nga mag-aalagad sa Ginoo selflessly. Okay? Tungod sang gugma mo sa Dios, tanan nga ginahatag sang Ginoo sa imo will be considered as opportunity for service. Di ba? Amo na yang outflow sang gugma mo. Ang gugma wala nagatulok nga initi responsibility ko timuon ko gid ni. Ang isa ka teacher, kung may gugma siya pagtudlo, hindi na siya magbangon kada aga kag maglakat sa trabaho tungod kay nagatulok sa sang sweldo. Tungod kay nagatulok siya nga responsibilidad yan kag hindi siya gusto mo yan. Ang tudtuod nga may gugma siya trabaho, mabugtaw siya sa aga, excited sa pagtudlo, kay gugma niya ang pagtudlo. So, nangin natural outflow sang imo kabuhi ang pag-alagad kung nagahigugma ka sa Ginoo. Kag ang pag-alagad gina-consider nimo nga opportunity kag pribilehiyo. Gamiton tang himplo sang isa ka iloy. Ang isa ka iloy nagabugtaw kisa tungang gabi, kisa kaagahon para patition ang bata. Mga ginikanan, kisa hindi ka bakal sang kinahanglanon pero dapat baklan gata si Inday si Tuto. Baklan nami nga bayo si Inday si Tuto. Tanan nga online selling sudlan. Bla mo na, subong. Para lang may income agod nga si Inday makapa-enroll sa iya nga online class. Maninguha gid ang mga ginikanan bo. Pila na ka ginikanan nagpalapit sa akon bisan ano sila kapigado. Nagpalapit sila sa akon kag nagngayo pabulig nga pastor. Buligi kami be, may budget kami amo sinyo bao, grabe ning tipon-tipon ko, nagsagod gid ko baboy para makabudget ko diri. Buligi ko pastor nga makabakal ko sang barato nga laptop kag barato nga
cellphone para sa akon nga bata kag printer. O ti subong pailipay ang bata, ti grabe nga reward sa iloy. Pero tino, ang bata yan nalipay, ang iloy grabe pagid ang kalipay. Sobra pagid. Nan. Ang punto bala, nga initanan nga sakripisyo nila, ginahimo nila, ang rason kay palangga nila ila mga kabataan. Wala sila nagabali sang sacrifices nila, wala na sila gabali kung ano nang itsura nila, iban sa ilan di nagani ka pang makeup, ban sa ilan di nakapanghusay, aga pa malukdo sang kalalaw, malibod diri sa barangay San Jose, mabaligya, para lang nila bata makaeskwela. Grabe nga sacrifices. Galing kay sa mga kabataan nga galantaw subong, gapamati subong, problema sa mga kabataan subong, wala nila ginabali ang sacrifices sa ila mga ginikanan. Maluoy man ko sa mga ginikanan nyo kabataan, di nyo pag-abusari ang pagpalangga sang Ginoo. I mean ang pagpalangga sang ginikanan nyo sa inyo. Sukli man nyo sang maayo nga butang, palanggaan nyo man ninyo ginikanan ay hindi man sa baba lang, kundi pakita ang imo pagpalangga. Kaya mo man ay sa aton. Sa aton pag-alagad sa Ginoo, hindi lang kita maghigugma sa Dios sa baba lang. Inanglan pakita tang aton nga paghigugma. Kay kung tudtuod kita nga nagahigugma sa Dios, serving selflessly will just be an outflow of that love for God. Mangin opportunity, mangin pribilehiyo, ang pag-alagad naton sa Ginoo. Nami gini nga motivation. This is an excellent motivation sa imo kag sa akon, ang gugma. Love for the Lord, love for the living, mga kauturan, no? Siyempre, ang pag-alagad ta sa Ginoo, kag-alagaran ta man ang mga kauturan sa iglesia. Love for the living. Mga buhi, nga kalag, nga ari diri subong gapulongko, mga linuwas. And then love for the lost. Mga tao sagwa nga wala nakakilala kay Kristo. Gamiton ka sang Ginoo, kabay pa nga sugiran nimo siya nga siya nagakinahanglan sang manluluwas. Ang action naton, ang aton pag-alagad will be an outflow sang aton paghigugma. Kag kabalo ka, bisan kung kisa wala income sa pag-alagad, kung kisa wala iya sweldo, sa especially sa amon mga pastor, kisa wala niya sweldo, gahimo sa mga buluhaton nga kung kisa hindi magani matalupangdan sang iban, it's okay. Pero we enjoy doing the ministry. We enjoy serving. Kapin pagid nga makita namon nga ang ginaalagara namon ang mga tao nga naginaministera namon, grabe ang kalipay man tungod sa pagminister. Dako pagid niya, grabe pagid niya nga pagkalipay nga amon mabatunan. Amon nga mabatyagan, because ang amon nga paghimo sang buluhaton is an outflow of our love for the Lord and love for the brethren. And love will keep us going sa pag-alaga. Dumdumon tagid na. Love will keep us going. Ika nami bala no nga amoning mangin excellent nga motivation naton. Ang reward okay man na nga motivation, ang kung ano pa da nga mga bagay, mga promisa sa Dios, nga ayuhon ka sa masakit, kung ano pa dira maalagad ka, buligan ka sang Ginoo nga malampuasan nimo problema, okay man na siya nga motivation. But the most excellent motivation ang gugma tagid sa Ginoo. Kay there are times kung nag-alagad sa Ginoo because of reward, kag wala kita na rewardan sa aton pag-alagad, we get frustrated, no? Di ba? Kung blessings ang nagamotivate sa aton sa pag-alagad, kag kung hindi na ta i-bless ang Ginoo, abi diri is duta, kay ti ang blessing yang ginaaman sang Ginoo, yang perti kadako sa langit, ti amo nang makapadula sa aton sa pag-alagad sa Ginoo. Kung duty lang, matak-an kay man kita dugay kung sige lang ta duty. Di ba mo na kung para sa aton ang pag-alagad, duty lang niya, tak-an kita dugay. Pero kung ang naga-drive sa aton gugma sang Dios, kanami sang feeling sa pag-alagad. Naga-enjoy bisan budlay, bisan may pagtilaw, bisan may mga sufferings, because kabalo kita kag ginahigugma ta kung sino nga aton ginaalagaran. So as we move forward to another year nga itugot sang Ginoo sa aton nga iglesia sa Christian Fellowship Bible Church of Imamaylan, mag-aalagad kita selflessly sa Ginoo.
not minding our own personal interest, but the interest of God and others. Oh? We will serve Him not because it is our duty, but an opportunity. We will serve Him not because it's our only option, but our love shown in action. Oh? Hindi man kita kabaton reward or blessing, subong. What's important is we expressed our love for the Lord through our service. Samtang nagahulat kita sa pagkari ni Kristo Jesus, mga utod sa Ginoo, we have to serve God selflessly. Siling sang isa ka nabasahan kong quotation, as we wait for the Lord's return, let us do what waiters do. Serve. Pag hindi lang mag-serve, serve selflessly. Not minding your own interest, but the interest of God, for the glory of God, the interest of others. Agod nga mabuligan ta ang mga kauturan taman. Abay pa ang Ginoo magpakamaayo sang pulong aton ginpamalandungan. Salamat gid mga utod sa Ginoo sa pag-imbitar liwat sa akon. God bless Christian Fellowship Bible Church of Himamaylan. Abay pa nga mag-enjoy kamo sa inyo nga celebration kag madayaw nyo gid ang Ginoo. Let us pray. Father in heaven, thank you Lord for your word. Help us that like Jesus Christ, mag-alagad kami selflessly sa imo, pero hindi namo ni mahimo kung wala ang imubugay. Gani gapangayo kami sa imubugay, gapangayo kami sa panghikot sa Holy Spirit, pag-enable sa amon sa Holy Spirit para mag-alagad kami, we can move on to selfless service. Willing kami mag-sacrifice sang kung anong gusto nimo pangayoon alin sa amon Lord sa pag-alagad namon sa imo. This is my prayer in Jesus' name. Amen.